Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga dito sa malaking sekreto ni Kim and Paula Avellino na nabulgar mga kakimpaw dahil sa post ni Chinita Princess. And syempre, ang pagsasalita nga di umano ni Paula Avellino na kumakalat ngayon sa social media tungkol sa kasal. So ano nga ba yan? Alamin natin at pag-usapan mga kakimpaw. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po again sa ating channel mga kakipi. At tumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng komento na nagmula po sa ating mga subscribers upang pag-usapan ang kanilang mga reaksyon at opinion tungkol sa mga previous update natin at bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So, narito nga ang comment na napili natin for you tonight. Shoutout po sa inyo, Miss Mila Carillo. Sabi niya rito, Kim, bagay sa iyo ang pagbubuntis. Sana mangyari ito. Masaya mga senior fans. Solid. Sapat sa amin. Makita kayong dalawa. Na may baby na kayo para sa future nyo ni Kim. Alam namin sa movie nyo ni Pau, nabuntis ka. Bagay sa'yo, wag madaliin ang Kim Pau. Sorry na lang, antay na lang tayo sa blessings ng Kim Pau. Support lang tayo. Have a nice day. You're the best. Maging number 1 priority ng buong bansa. Mga fan, sugod tayo sa movies ng Kim Pau. Todo support lang tayo. Ayan, maganda. Napakagandang mensahe, Miss Mila Carillo, para sa atin po mga kakimpaw fans na hikayatin na sumugod po sa mga sinihan once na maging showing na ang movie nila Kim and Paula Avellino. And yes, sa movie ng Kim Pau, buntis si Chinita Princess, no? Kasi nga, based dun sa promotional video na nakahawak si Pau sa tiyan ni Kim. Uy, bagay sa Kim Pau. Lalo na kung magiging real life yan, mga kakipi. Real life na mangyayari sa buhay nila Kim and Paula Avellino na hinahawakan ni Pau ang tiyan ni Kimi, na parang kinakausap ang baby nila, ganon. Ay, nai-imagine ko na mga kakipi, no? Yung tipong kahit nakaupo lang sila sa couch, hawakan ni Pau yung tiyan ni Kim, magka-hi sa baby. Okay, sana maging ganong dad si Paula Avellino, no? Hindi yung nakaharap lang sa computer. Alam nyo kasi mga kakipi, yan ang isa sa mga hindi po gusto ng ilan lang naman, hindi naman lahat ng Kimers kay Pau. Baka kaya po sila natatakot na mahulog ng sobra si Kim kay Paula Avellino, kasi nga si Pau nabanggit niya na sana diba, yung magiging partner nga niya i-allow lang po siya sa kanya pong games. 16 hours mga kakimpaw. As much as nakakapaglaro pa rin daw siya ng online games ng 16 hours. So doon parang na red flag sila kay Pau. Baka pagka magtsasawa na, lagi na lang nakatutok si Pau sa computer or sa phone naglalaro. Baka walang time mag-alaga ng anak nila, ganun, magbuhat-buhat, tulungan man lang si Kim. Pero joke lang naman siguro yon ni Paula Avellino, no, mga Kimpaw. Grabe naman sa 16 hours. May work din naman si Pau. Ano yun? Yun na lang yung gagawin niya. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa mga topic natin ngayong gabing ito. At unahin na natin pag-usapan ang tungkol dito sa isang post. Sabi rito, nagkahiyaan at naging awkward pala sina Kim Chiu at Paula Avellino noong una silang magkasama sa seryeng Linlang. Aminado si Kim na medyo intimidated siya kay Paolo dahil tahimik ito, habang may awkwardness pa din daw sa kanilang dalawa noong simula. Pero habang tumatagal ang taping, unti-unti silang naging komportable.
Dumalas ang kwentuhan at tawanan hanggang sa nabuo ang magandang samahan at chemistry na minahal ng maraming viewers. So, gano'n naman talaga mga kakipi. Kasi naman si Kim, hindi naman siya katulad ng iba na agad mga kakimpaw. Very clingy agad sa ka-love team, di ba? Hindi naman ganun si Kim. Kaya may awkwardness pa rin talaga. Lalo nga, napakatahimik ni Paula Avellino. So, sino ba naman nga bigla pong makikipag-feeling close. And ang tahimik nga nung tao. Anyway, sabi nga dito, nagkahayaan ba sila noong una? Kim Chiu and Paula Avellino, simula, oo. Nagkahiyaan at naging awkward sila noong unang magkasama sa seryen din lang. Nahihiya at intimidated si Kim kay Paulo. Aminado si Kim, nahihiya siya kay Paulo dahil sobrang tahimik nito. Noong unang araw ng taping, iniisip niya kung papaano niya ito kukwentuhan at kung matatawa ba ito sa kanya. Number 2, may awkwardness sa kanila. Si Paulo naman ay nagsabi na noong linlang, may awkwardness pa kasi sa kanilang dalawa. Pareho pa silang medyo reserve at hindi masyadong komportable. Simple pa si Pao. Andun yung kanyang kilig, kaya medyo awkward kasi nga, nakikita niya yung crush niya. Hindi makapag-focus ang peng. Charot lang. Number 3, unti-unting naging comfortable or komportable. Habang tumatagal ang shooting, mas naging open sila sa isa't isa. Mas madalas na ang kwentuhan, tawanan at bonding. Direktor at crew. Number 4, naging close at magandang tandem dahil sa pagkakaintindihan at respeto. Nabuo ang strong chemistry nila sa linlang na minahal ng maraming viewers. Sa buod, oo, nagkahiyaan sila sa simula, pero sa paglipas at pagdaan ng panahon, naging komportable, close at tunay na magkatandem sina Kim Chiu and Paula Avellino. And kita nyo naman ngayon, diba mga kakimpaw, from intimidated, awkwardness, to close, to super close, to magjowa na ang peg ng Kimpaw. Diba ang gandang story mga kakipi. Samantala, dumako nga po tayo ngayon dito mga kakimpaw sa mga post nila Kim and Paula Avellino. Kung matatandaan yung mga kakipi, dati nakapag-post na nga si Kim nitong picture na to na nilagay po ni Pao naman sa kanya pong place mga kakimpaw. So, shared album nga daw sina Kim and Paula Avellino. As in, parang iisang tao lang daw talaga may gamit at nag-post mga kakimpaw. Kaya iniisip ng mga fans na bakit same picture sina Kim and Paula ng pinost. Hindi kaya si Kim talaga ang nagpo-post, lalo na yung mga ganyang may kaartihan, may mga template na yan mga kakimpaw. Baka si Kim ang nagpo-post. Nahihiram niya ang phone kay Paula Avellino, tapos siya po ay nagpo-post. Alam nyo, hindi po imposible kasi nakita naman natin noon sa event nila Kim and Paula Avellino na hiniram ni Kim ang phone ni Pao at binigay naman ni Pao para mag-selfie. So, nahihiram talaga at nagagamit po ni Chinita Princess ang phone ni Pao kasi nga may karapatan. May karapatan, kaya hindi po malabo na si Kim talaga ang nag-post nito So, alam na natin pag ganyang may mga kaartehan, mga ganyang post-post, si Kim po ang may gawa niyan. Si Kim po ang nag-post, mga kakimpaw. So, yan ang sekreto nila Kim and Paula Avellino. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa next topic natin, mga kakimpaw. At pumapatungkol nga po ito sa usaping kasal, mga kakipi. Sabi dito, Paula Avellino may pahayag tungkol sa kasal. So, ano kaya yan mga kakimpawa? Kasi lately, pinag-uusapan yan Kasi nga may mga buntis issue, may blind item. So, ito, alamin natin mga kakimpawa, ang pahayag ni Paula Avellino di umano tungkol sa kasal.
So mula dito sa post ni Showbiz Buzz, na pag-usapan ang pananaw ni Paolo Avellino pagdating sa pag-ibig at pagpapakasal. Para sa aktor, may punto raw sa buhay ng isang tao na kapag nakilala mo na ang taong talagang para sa'yo, mararamdaman mo na lang na eto na. Isang simpleng pahayag pero sapat na para kiligin at mapaisip ang kanyang mga tagahanga. Sa ganitong pananaw, tila naniniwala si Paolo na hindi kailangan pilitin o madaliin ang pag-aasawa. Hindi lamang panahon o edad ang basihan sa pagiging handa, dahil malaking bagay din ang pagkakaroon ng kasiguraduhan sa taong gusto mong makasama habang buhay. Para sa marami, relatable ang ganitong paniniwala. May mga relasyon kasing maaaring tumagal ng maraming taon, pero ang pinakamahalaga pa rin ay kung pareho kayong handang harapin ang mas seryosong yugto ng inyong buhay. Kapag dumating na ang tamang tao at tamang pagkakataon, saka maaaring masabi ng isang tao na handa na siyang mag-settle down. Dahil dito, hindi maiwasang maging interesado ang fan sa love life ni Paolo. Kilala ang aktor sa pagiging pribado pagdating sa personal niyang buhay. Kaya bawat pahayag niya tungkol sa relasyon at pag-ibig at pagpapakasal ay mabilis na nakukuha ang atensyon mula sa kanyang supporters. Siyempre, para sa mga tagahanga, may isang tanong na agad pumapasok sa isip. May nakilala na kaya si Paolo na masasabi niyang eto na? Lalo pang nagpakilig para sa mga fans ang ganitong usapan, dahil marami ang curious kung ano nga ba ang magiging susunod na kabanata sa personal na buhay ng aktor. Syempre, sino pa ba naman ang una po nating maiisip nga mga kakimpaw? Di syempre, si Chinita Princess or si Kim Chiu, kasi eto lang naman po ang lagi niyang nakakasama sa ngayon, mga kakimpaw. With or without work, mga kakimpaw, no? Kahit hindi work-related, magkasama sila at nagta-travel pa. And kung ako naman ang tatanungin, palagay ko lang naman, mga kakimpaw, nakita na niya kung sino yun, yung taong eto na talaga. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig, and kita-kits po muli sa susunod natin mga chika. Maraming salamat.